ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 15, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, 15 sa 18 inisyuhan ng warrant of arrest kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero hawak na ng mga otoridad. Malacanang pinatitiyak ang agarang pag-aresto sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sinadyang maliin ang grid coordinates sa maanumalyang flood control projects. Senator Panfilo Lacson tahasang sinabing hindi siya bakla at walang peke sa kanyang muka. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakabalik na ng Pilipinas, dalawang mahalagang kasunduan sa UAE, ibinida. Malaking budget para sa edukasyon, mahigpit na babantayan ng Senado. Sa ating pong Metro News, mahigit 81 billion pesos na halaga ng inihinalang shabu na sabat sa Pasay City. Sa ating Science and Technology News, isang Chinese application na idinisenyo para sa mga solo living inilunsad. Sa ating Lifestyle News, isang sinaunang Roman mansion binuksan sa publiko. Sa ating music trivia ngayong petsa, nanguna sa Billboard Hot 100 ang awitin na ito ni Don McLean. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, nakakalulang wedding proposal. Ginawa ng isang Pinoy sa isang transparent bridge sa Vietnam. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Update po muna tayo sa bagyong Ada. Bahagyang lumakas ang Tropical Depression Ada habang kumikilos sa karagatan ng Pilipinas sa silangan ng Mindanao. Sa weather bulletin po ng Pag-asa, nakasaad na huling namataan ang sentro nito sa layong 385 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kumikilos ang bagyong Ada Bacanluran na napanatili nito ang bilis sa 20 kilometers per hour, taglayang pinakamalakas sa hangin nga abot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot naman sa 70 kilometers per hour. Dahil sa bagyo, nakasailalim ngayon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Sorsogon at sa southeastern portion ng Albay. Sa Visayas naman, Northern Samar, Eastern Samar, eastern portion ng Biliran, eastern portion ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte. Sa Mindanao, nakasailalim din sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa forecast na Pag-asa, patuloy nakikilos ang bagyong Ada pahilagang kanluran ngayong araw hanggang sa Linggo, bago kumilos pahilaga-hilagang silangan sa Lunes, January 19. Maaaring lumapit ang bagyong Ada sa Eastern Samar at Northern Samar sa Biyernes o sa umaga ng Sabado bago tahakin ang Catanduanes. Ang bagyong Ada ay maaaring maglandfall sa Eastern Visayas at Bicol Region. 774 Balita Ngayon. Samantala, nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, ang 15 sa 18 individual na inisyuhan ng warrant of arrest kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Police Major General Robert Alexander Morico II, kabilang sa mga hawak nila ay ang 9 na pulis at 6 na sibilyan. Kasalukuyang hinahanap pa ng mga otoridad ng isa pang pulis at isang sibilyan at ang negosyanteng si Atong Ang na itinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Nananawagan naman si Morico kay Ang na sumuko na lamang lalo't ilang manhunt operation na ang ipinaiiral sa ngayon. 774 Balita Ngayon.
Samantala, iginiit ng Malacanang na hindi na dapat magpatumpik-tumpik pa ang mga otoridad sa pag-aresto sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa. Ito ay makaraang maglabas na ng warrant of arrest ang korte laban kay Ang at sa iba pang sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang utos ng Pangulo sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies na ipatupad ang batas at pabilisin ang pag-aresto kung may umiiral ng warrant. Giit ng palasyo, kailangang mapanagot ang mga sangkot at manaig ang hustisya. Yan naman po lagi ang mandato po nila ng PNP at ng ating law enforcement agencies. Alam po nila yan, ang utos ng Pangulo kung ano po nasa batas, ipatupad. Kung nandiyan na po ang warrant of arrest, mas pabilisan po ang pagtatrabaho para po mapanagot ang dapat na mapanagot. Po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. 774 Balita Ngayon. Isiniwalat ni Senador Ping Lacson na sinadya umano ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na magsumite sa Malacanang, partikular sa sumbong sa Pangulo website ng maling grid coordinates sa mga flood control projects. Dahil dito, nagresultaan niya ito sa mga maling data kasama ang 421 ghost projects na naunang ininspeksyon na ahensya matapos pumutok ang isyu ng korupsyon sa mga ghost projects. Sinabi ni Lacson na dahil mali ang ibinigay na grid coordinates ay wala talagang makikitang proyekto kaya lulutang na ghost project ito. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, project and contract management application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Dahil dito, pinapasabi na ang mga dokumento ng mga grid coordinates na sa ngayon ay itinama na ng DPWH ang mga maling impormasyon. Ipinapasabi na rin sa susunod na pagdinig si Bonoan na kasalukuyang nasa Estados Unidos. Kapag hindi dumalo si Bonoan, ay ipapakontempt siya at iisyuhan na ng warrant of arrest ng Senado. Dagdag pa ni Lacson, hindi man principal sa maanumalyang flood control project si Bonoan, nakatitiyak ang senador na may mabigat na pananagutan ito sa ginawang cover-up o pagtatakip ng impormasyon o ebidensya. Samantala, dating House Speaker Martin Romualdez itinanggi na may kaugnayan siya sa pamilya Diskaya. Detalye po ihahatid ni Grace Mariano. Hindi totoo ang kumakalat na impormasyon na bumili si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng property at ginamit na front ang pamilya Diskaya. Ito ang binigyan din ni Attorney Ade Fajardo na siyang abogado at tagapagsalita ni Romualdez. Ayon kay Attorney Fajardo, walang basehan ang nabanggit na ulat dahil walang kaugnayan si Romualdez sa pamilya Diskaya at wala siyang kinalaman o kaalaman ukol sa transaksyon hinggil sa bentahan ng nabanggit na property. Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction. Representative Romualdez has not met the Diskayas and has only heard of them based on what is being said in the media. As such, the claim in the report about using the Diskayas as a front in a property purchase is outright baseless. Pinaalala din ni Attorney Fajardo ang sinumpaang pahayag ni Curly Diskaya sa mga pagdinig ng Senado at Kamara na hindi siya nagkaroon ng anumang klaseng direktang transaksyon kay Romualdez at posible din na may gumagamit sa pangalan nito. Tiniyak naman ni Attorney Fajardo na iginagalang ni Romualdez ang mga institutional na proseso at nananatiling kumpiyansa na anumang investigasyon na patas at nakabase sa ebidensya ay magpapatunay na siya ay tama at walang kasalanan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Mariano. 774 Balita Ngayon.
Samantala, diretsahang sinabi ni Senator Ping Lacson na hindi siya bakla at walang peke sa kanyang muka. Tugon ito ni Lacson sa tumitinding palitan ng pahayag nila ni Senator Amy Marcos na nag-ugat sa aligasyon ng senadora na pinagbabawalan silang magsalita ng Blue Ribbon Committee sa mga matataas na opisyal na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Lacson, maaaring ipinahihiwatig ni Senator Amy na peluka ang kanyang buhok o pinalalabas na bakla siya kaya naghamon ng sabunutan. Malayo niya sa katotohanan ang mga pasaring sa kanya ng senadora. Sabay giit na hindi peluka ang kanyang buhok. Either Senator Amy Sa kanyang thought mukha, hindi na peluka pustiso ang kanyang ngipin at lalong-lalo na hindi siya bakla. Nilinaw naman ni Lacson na wala siyang masamang pahiwatig sa mga miyembro ng LGBTQ na akusasyon o sa akusasyon sa kanya. Pero kung siya ang tatanungin, hindi naman anya siya kagwapuhan. Pero alam niyang tunay siyang lalaki. Dagdag pa ni Lacson, nakakagulo at hindi nakakatulong ang mga sinasabi ni Senator Amy dahil wala naman itong sinasagot sa mga issue. Either Senator Amy thought na peluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya naghamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. No? Una, hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Lacson. Samantala, banggaan sa pagitan ni Senator Amy Marcos at Senator Ping Lacson tumitindi. Senator Amy itinanggi na sinabihang bakla si Lacson. Narito ang report ni Conde Batang. Umabot na sa personala ng iringan sa pagitan ni Senator Amy Marcos at Senator Ping Lacson. Nauna rito ay nilinaw ni Lacson na hindi siya bakla at walang retoke ang kanyang mukha matapos ang naunang hamon ni Senator Amy na magsabunutan. Nag-ugat ang personala ng dalawang mambabatas bunsod ng pagpigil umano ng Blue Ribbon Committee sa senadora na magsalita laban sa mga opisyal na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Iginit ni Senator Amy na hindi niya sinabihang bakla si Lacson at walang masama sa pagiging bakla. Ganon din sa mga nagpapa-enhance o nagpaparetoke. May sariling desisyon anya ang bawat tao sa gagawin sa kanyang sarili, sirain man niya ang kanyang muka, pangalan at dignidad. Hindi naman direkta pero may panibagong patutsada si Senator Amy kay Lacson tungkol naman sa tanong na magkano. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita mula sa labas ng himpilan, Philippine Navy nagsagawa ng pagsasanay para sa nalalapit na ASEAN Summit sa Visayas. Angel Garcia sa detalye. Ipinakita ng Naval Forces Central ang kahandaan matapos na magsagawa ng Sea Lift Mission at Maritime Security Patrol kaugnay ng paghahanda para sa ASEAN Summit 2026 na gaganapin sa Visayas. Isinagawa ang mga pagsasanay mula January 12 hanggang 13 sa pamamagitan ng BRP Manobo at ang Boat Attack 482 ng 2nd Patrol Boat Division. Ang BRP Manobo ay nagsagawa ng Sea Lift Mission sa Bohol kung saan ligtas na naihatid ang mga tauhan ng militar, rolling cargos at iba't ibang kagamitan na pandepensa na gagamitin sa ASEAN Summit 2026. Samantala, ang Boat Attack naman ay nagsagawa ng Maritime Security Patrol upang magpakita ng presensya ng hukbong dagat habang patungo sa Captain Veloso Pier sa Lapu-Lapu City. Pinatunayan na magkasanib na operasyong pandagat at pandepensa ang mahalagang papel ng Naval Forces Central sa pagsuporta sa transportasyon at seguridad sa karagatan bilang bahagi ng paghahanda sa mga aktibidad ng ASEAN Summit 2026 sa Visayas Region. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Samantala, nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos sa kanyang working visit sa United Arab Emirates. Sa kanyang arrival statement, ibinida ng Pangulo ang dalawang mahalagang kasunduang nilagdaan ng Pilipinas at UAE. Ito ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at ang kasunduan sa kooperasyong pandepensa. Ayon sa Pangulo, layo ng CEPA na palawakin ang merkado ng mga produktong Pilipino sa gitnang silangan. Kabilang dito ang professional services, health, construction at information and communications technology. Malinaw niya na pagkilala ito sa galing at kakayahan ng mga Pilipino, lalo na sa sektor ng serbisyo at sa malaking ambag ng mga Filipino workers sa ekonomiya ng UAE. Samantala, sinabi ng Pangulo na ang kasunduan sa depensa ay magpapalakas sa kooperasyon ng dalawang bansa sa makabagong teknolohiya sa seguridad, kabilang ang drones at iba pang modernong kagamitan. Palasyo, sinupalpal ang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa issue ng fugitive. Narito po ang bagong buong ulat ni Chanel Salazar. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kumekwestiyon sa sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kaugnay ng papel ng Philippine Embassy sa isang Pilipinong itinuturing na fugitive. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nabaluktot ang issue matapos kumalat ang lumang larawan ni Roque kasama si Philippine Ambassador Luli Arroyo Bernas na kalaunay na patunayang kuha pa noong 2023. Malinaw niya ang kanyang paliwanag sa kanyang vlog na walang bagong larawan at walang basihan ng anumang paratang laban sa ambasador. Binigyan din ni Castro na hindi katanggap-tanggap para sa isang kinatawan ng Pilipinas ang magkanlong o magtago ng isang fugitive. Magkaibaan niya ang pagbibigay ng consular assistance at ang harboring na tahasang pagtulong sa pagtatago ng isang fugitive upang makaiwas sa batas at hindi ito katulad ng legal na tulong na layong ibalik ang isang Pilipino sa bansa. Git ng palasyo, suportado nito ang pagbibigay ng tulong ng Philippine Embassy upang mapauwi ang isang fugitive at harapin ang kaso laban sa kanya alinsunod sa due process at umiiral na batas. Sana naman po ay naintindihan niya kung anong ibig sabihin ng pagkakanlong. Ang pagkakanlong po ay pagtatago sa isang fugitive. Hindi po natin sinasabi na dapat na wag tulungan ang isang fugitive. Mas maganda po talagang tutulungan ang isang fugitive na makabalik sa Pilipinas. Pag sinabi po natin pagkakanlong, yun po ay pagtatago, pagkukubli sa isang executive or rather sa isang fugitive mula sa kamay ng batas dito sa Pilipinas. So mas maganda po kay Harry Roque, intindihin muna po ang buong video, panoorin niya, para po hindi naman po siya nagiging source palagi ng fake news. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate news set, Radio. Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, sa iba pang balita, tiniyak ni Senate Committee on Basic Education Chairman Bam Aquino na mahigpit at tuloy-tuloy na babantayan ng kanyang komite ang paggamit ng ahensya sa pondo ng edukasyon ngayong taon. Ang education budget para sa taong 2026 na aabot sa 1.34 trillion pesos, ang pinakamataas sa ilalim ng 2026 national budget. Pinasisiguro ni Aquino ang wastong paggasto sa pondo ng edukasyon upang matiyak na matutupad ang mga pangakong proyekto at programa. Giit ng senador, sa gagawing pagbabantay sa pondo ay walang makalulusot na ghost project at ghost students. Batid naman ni Aquino na ang malaking hamon ngayon ay nasa mga education agencies, partikular sa pagtiyak na ang paggugol sa pondo ay nasa tamang presyo at walang maisisingit na korupsyon. Sa ilalim ng pondo ay iginiit ni Aquino ang mabilis at transparent na implementasyon ng mga mahalagang programa tulad ng pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan, pagpapalawak pa sa libreng kolehiyo at pagtaas ng student allowances. Samantala, BARM elections kailangang matuloy na ngayong taon ayon sa COMELEC. Narito ang report ni Gina Mape. Umaasa ang Commission on Elections o COMELEC na matutuloy na ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao o BAM ngayong taon. Aminado si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sakaling hindi matuloy ang 2026 BARM elections ay maghihintay pa ng bagong batas upang itakda ang naturang halalan. Pakiusap ng poll chief kung itutuloy ang halalan sa BARM dapat ngayong taon na
at hindi sa 2027. Sabi ni Garcia, magiging abala na ang COMELEC sa 2027 dahil sa paghahanda sa 28 national and local elections. Umaasa ang poll chief na hindi isasabay ang BARM elections sa 2028 presidential and vice presidential elections. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong report, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot sa 81.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang babae na umano'y nagde-deliver ng illegal na droga sa Pasay City. Ayon sa Southern Police District, nagkasa ng operasyon ng Substation 10 matapos makatanggap na impormasyon mula sa isang informant tungkol sa suspect sa Seaside Boulevard, Barangay 76. Kinilala ng mga otoridad ang naarestong babae bilang si Farhani, 26 years old. Nasabat din ng mga otoridad ang dalawang green eco bag na naglalaman ng 6 na vacuum-sealed packs na may tig 2 kilo ng hinihinalang shabu. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Muling sumadsad ang palitan ng piso sa dolyar sa bagong all-time low na 59 pesos and 44 centavos. Ito na ang naitalang pinakamahinang palitan ng sakasaysayan. Mas mababa kumpara sa isa pang all-time low na 59 pesos and 36 centavos na naitala noong Enero 7. Nasa 69 pesos 0.06 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 62 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 82 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi January 14, 2, 48, 43, 41, 42, at 11. May papremyo naman ito na 29,700,000 pesos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 43, 5, 10, 3, 16 at 4. Kung saan ang papremyo naman ay aabot sa 19,437,030 pesos and 20 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng mga naturang papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, isang Chinese application na idinisenyo para sa mga solo living inilunsad. Detalye ihatid ni Rosemay Miranda. Viral ngayon sa China ang isang application na tinatawag na Are You Dead? Na idinisenyo para sa mga taong namumuhay ng mag-isa, kung saan marami na ang nagda-download nito at nakakuha ng malawakang komentaryo mula sa social media na nag-udyok sa kumpanya na magpataw ng subscription fee at baguhin ang pangalan nito para sa global audience. Ayon sa development team ng app na tinatawag na Shenma sa Chinese na isinasalin sa Ingles na Are You Dead, ito ay isang lightweight safety tool na nilikha para sa mga solong naninirahan tulad ng mga estudyante, office worker o sinumang piniling mamuhay mag-isa. Nire-require ng app ang paglalagay ng emergency contact at otomatikong pagpapadala ng mga notification kung ang user ay hindi nag-check-in sa pamagitan ng application sa magkakasunod na araw. Sa isang post sa official page nito sa Weibo, ilulunsad ng kumpanya ng Shenma ang global brand name nito na Demumu sa bagong version na ipapakilala sa publiko sa mga susunod na araw. Gayunman sa Apple's paid app chart ay makikita na ang Demumu kung saan kasalukuyan itong naniningil na 8 Hong Kong dollars o may katumbas na 61 pesos and 12 centavos para ma-download ang app. Nanawagan naman ang mga netizen sa mga social media platform kabilang ang Weibo sa Shenma na huwag nang baguhin ang pangalan nito habang nagmungkahi naman ang iba pa na mga opsyon para palitan ito ng pangalan tulad ng Are You Alive, Are You Online o Are You There?
Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, isang sinaunang Roman mansion binuksan sa publiko. Itali po ihatid ni Mika Fajardo. Maaari nang mabisita ng mga turista ang isang sinaunang tahanan ng mga Romano na mahigit 2,000 taong gulang na, ngunit ang mga mosaic, fresco at mga stucco decorations nito ay mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng mga remote at web-streamed guided tours. Ang House of the Griffins na ipinangalan sa mga animal decorations sa isa sa mga silid nito ay isang aristocratic residence sa Palatine Hill na nasa pagitan ng Colosseum at ng Circus Maximus Arena. Mula pa noong 1st century BC, isa na ito sa pinakamatandang tahanan mula sa Roman Republican era. Bahagyang nawasak ito ng mga pundasyon ng isang palasyo na itinayo sa ibabaw nito, ngunit 2 palapag ang natira. Kaunting bahagi na lang ng ground floor ang natira sa tahanan, bukod sa mga bakas ng atrium na may pool at mga mosaic, ngunit accessible naman ang underground floor sa pamamagitan ng isang makitid at matarik na hagdan. Dahil dito, hindi ito angkop para sa mga mass visit, kaya naisip ng Colosseum Archaeological Park ang ideya ng isang live-streamed guided tour system. Sa tours na ito, pinapatayo mga bisita sa isang silid habang ang isang guide ay bumababa sa lugar na may dalang mobile camera na nakakabit sa kanilang noo at muling sumisilip sa itaas kung ano ang kanilang nakikita na nakaproject naman sa isang dingding at may mga paliwanag mula sa isang eksperto. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, January 15, taong 1972, nanguna sa Billboard Hot 100 ang epic folk rock ballad song na American Pie ng singer-songwriter and guitarist na si Don McLean. Tumagal ng 4 na linggo sa naturang music chart ang American Pie. Maliban sa US, nag-number 1 din ang naturang kanta sa Australia, Canada at New Zealand. Ang American Pie ay naranggo sa ika-5 pwesto sa listahan ng Songs of the Century ng RIAA o Recording Industry Association of America. Habang noong 2017 naman, ang orihinal na recording ng naturang kanta ay napili ng Library of Congress upang i-preserve ng United Nations o United States National Recording Registry. Ang awitin na isinulat mismo ni McLean na nirelease noong 1971 at bahagi ng kanyang album na may kaparehong titulo, American Pie. Inspirasyon ni McLean sa pagsulat nito ang alaala niya noong kabataan niya sa pagde-deliver ng mga dyaryo kung saan nasa balita ang pagkasawi ng mga rock and roll stars na sina Buddy Holly, Richie Valens at JP Richardson o The Big Bopper dahil sa isang plane crash sa gitna ng kanilang Winter Dance Party Tour noong February 3, 1958. Ang naturang trahedya ay tinaguri ang The Day the Music Died. Sa kantang American Pie, paulit-ulit na binanggit ang praise na The Day the Music Died. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, nakakalulang wedding proposal. Ginawa ng isang Pinoy sa isang transparent beach sa Vietnam. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kanyusik. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Buwis buhay at nakakalulang wedding proposal ang naisip ng isang lalaki para sa kanyang girlfriend. Sa ibinahangang video ni Oni Jules Martinez sa social media, makikitang kasama niya ang kanyang girlfriend na si Lency Bugay na tumatawid sa Rong May Glass Bridge na may taas na 2,200 above sea level. Tila naman nagmamadali si Lency na makarating sa dulo ng transparent bridge at wala siyang kamalay-malay sa gagawing wedding proposal ng kanyang boyfriend. Maya-maya lang ay lumuhod na si Jules habang may hawak-hawak ng singsing at saka pinaharap si Lency at tinanong ng katagang, "Will you marry me?" Sa kabila naman ng magkahalong kaba at kinig,
ay napayis naman si Lency. 5 taon nang magkasintahan ng dalawa at plano nang magpakasal ngayong taon. Ayan, no? Sa pagpapakasal, maganda yan, ano? Kasi at least yung seryoso talaga ang lalaki sa'yo pagka inuberan ka ng kasal. Pero pagamat nakakalungkot dahil may ibang mga kasal na nag-iwalay din. Kaya ang masasabi ko dyan, action speaks louder than words, no? Kailangan hindi pwedeng I love you tapos yung pinapakita naman sa'yo ay taliwas, no? Dapat yung nasa gawa, ano yun, yung gawa, hindi salita, di ba? Okay. Yan ating balitang kakaibang araw na ito kasi Doc Justin, just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, Kenny, bigay lang muna natin ang ating pag-uusapan sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Anong masasabi ninyo? Ito mainit-init ito, Kenny. Anong masasabi ninyo sa iringan ni na Senadora Amy Marcos at Senador Ping Lacson? Yung sagutan, Oo, hanggang hindi pa talaga sila natatapos. At eto nga, may panibagong sagot na naman si Senadora Amy. For sure, sasagot ulit dyan si Senador Ping. May narinig nga ako, partner Darlene, na kung sira yung araw mo, pakinggan mo, panoorin mo yung sagutan na ito. Sasaya ka na lang ulit. Ay, good vibes. Wag aayos yung mood mo, no? So yan mga ka-music, ano pong inyong masasabi sa iringan ni Senadora Amy Marcos at Senador Ping Lacson? So yan po ang ating himay-himayin. Pag-uusapan natin ano ba ang naging ugat ng palitan ng pahayag nito pong dalawang senador na ito. At yan po ang ating pag-uusapan araw po ng Thursday. Para po sa mga gustong magbigay ng kanilang opinyon, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Webes, January 15, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po, si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.